the longest time, I think, naging bias ko na rin talaga yung console. Gawa siguro ng syempre lumaki ako sa family computer, sa Super Famicom, ganyan. Syempre may mga handhelds din, Game Boy, Game Gear, and then eventually PlayStation. Nadala ko siya hanggang ngayon. Yun yung doon ako komportable na device na ecosystem Pero meron din mga moments sa buhay ko na na-addict ako sa computer. Yan yung kasagsagan ng Counter-Strike, Brood War, Dota, syempre, Dota 1. And then syempre, nung na-addict ako nung mga around 2008 sa Kabal, MMORPG. Pero after nun, after ko ma-addict doon, binitawan ko din and bumalik ako sa PlayStation. Etong guest ko ngayon, makukonsider, I think as an outsider, bilang pag-aalala ko sa akin, makukonsider ko siya na PC Master Race Accurate ba yun, Kuya G? Na PC Master Race ka? Kasi meron ka din naman console I think. May PlayStation ka din, meron ka din, ayaw ko kung meron kang Switch. Pero accurate ba na malabel ka na PC Master Race? Hindi ko alam Kasi, ayun nga, gaya ng sabi mo, meron din naman akong console. Pero, kasi, ayun nga, dahil nasa PC ako, ayokong malabelan ng ganun kasi ayun yung mga purist na ayaw talaga, nakikipag-war talaga sa mga console. Paano ba? Kaya yun. Pero masasabi mo na, okay, hindi ka PC Master Race, pero masasabi mo ba na better platform ang PC compared sa ibang platform like Switch, Xbox, or PlayStation? At least for you, sa sarili mong opinion, much better platform yun. Masasabi ko, oo, kasi yung mga games na ginagamit sa console ay ginawa naman din sa computer Okay. Okay. Kamaya, mag-away tayo. Pag-usapan natin yun. Kung di kayo familiar guys, etong episode na to, minsan, pasulpot-sulpot lang yung segment na to. Pero eto yung secret level. Secret level episode is kung saan nag-guest ako ng mga Patreon subscribers tapos sila yung nagbabato ng kanilang topic na i-discuss namin. Parang sila yung magiging well ng information tapos ako yung tanong lang ng tanong, magiging curious lang dun sa topic na napili nila. No? Pero bago kami mag-deep dive sa kwentuhang PC, shoutout muna sa mga Patreon subscribers. If you enjoy the content that we're creating, consider supporting us on patreon.com/thegamesilugshow. At lalo na sa ating mga executive producers na sila Sans, Lance, Mark D. Vinagracia, Yvette Susin Sulivillan and the Ara Ara Channel, si Kuya G, si Admiral RD Casimiro, at si AG Sumaren. Maraming salamat sa support niyo guys. Alam ko na kwento mo na to Kuya G, and lately nabanggit mo lang din sa GC, no? Pero gusto kong makapture siya on the record. And tinatanong ko rin naman to palagi sa mga secret level episode, lalo na pag first time, kasi first time mong mag-podcast with me. Paano mo na-discover yung TGS? TGS, kakapost ko lang doon din sa group chat natin, di ba kung paano. Nakikinig ako dati nung podcast din, gaming podcast na may mental block ako. Comsat Boys. Tawag dito, Comsat Boys. Shoutout sa inyo guys sa Comsat Boys. Shoutout sa inyo. Pinakinggan ko nga uli siya, anniversary pala nila yun, tapos ikaw yung guest nila. Kaya yun. Tapos, na-curious ako kasi dun, meron pa palang ibang gaming podcast na Tagalog, sabi na pwede ko mapakinggan. Tapos, ayun nga, pinromote mo din yung TGS doon. So, chinek ko. Tapos, hanggang sa, yun, nakinig ako nung mga nauna pang mga episode. Tapos, yun, natripan ko naman lahat. Yeah. Nice. Buti na tripan mo. Oo. Pero shoutout sa Comsat Boys, no? Hindi ko na matandaan kung kailan ako nag-guest nun, pero yun nga, I think anniversary nila, tapos ginest nila, I think iba't ibang episode. Parang marami silang episode para dun sa anniversary nila ng podcast nila. Tapos isa ako dun sa nag-guest nila, tapos ang focus sa akin is JRPG. So parang yun yung binida ko that time na topic. Pero yun, shoutout sa inyo guys, Comsat Boys, maraming salamat. And sa din, Kuya G, salamat na sinubukan mo
sinubukan mo makinig sa TGS, lalo na, I mean, as an outsider na kung sakaling hindi ako podcaster or hindi ako part ng TGS, kung titignan ko yung episode ng TGS, tapos makikita ko yung haba ng each episode, ma-overwhelm ako. Parang papakinggan ko ba to? Parang masyadong matinding commitment to. Hindi, feeling ko parang mahirapan akong sumubok. And yun yung parang wish ko, to be honest, na kung merong bagong listener is to at least try listening to the podcast. And kung mag-click, edi goods. Kung hindi, okay lang din, at least they try bago ba ma-judge na ayaw kong pakinggan to, ang haba eh. Pero ikaw ba nung maliban doon sa nabanggit mo, or yun lang din ba talaga yung reason kung bakit nag-try kang makinig sa TGS nung gawa nung guesting ko sa Comsat Boys, tapos nalaman mo na mayroon pa palang ibang gaming podcast na Pinoy or Tagalog. Tapos hindi ka ba na-overwhelm sa dami ng episodes na, tapos ang haba ng ng each episodes? Hindi, mas doon ako nahatak sa mahabang episode kasi nagtatrabaho ako habang nakikinig. So, tawag dito, meron pang time na, ang kinakaano ko lang nun kasi merong intro na napakahaba na naghihintay lang. Hindi ako pwedeng mag-skip kasi hindi ko pwedeng hawakan yung phone ko eh. Kaya talagang hintay na hintay ako sa episode. Ano pa Tinanggal yata ko na yun yun. Sa Facebook pa yata kayo nun nag-stream. Totoo. Kaya, yeah, enjoy yung mahabang episode. Kaya mas trip ko yung mahaba. Nice. Na episode. Na episode, okay. Katulad mo si Lancel, I think si Lancel din ganyan eh. Hindi ko alam kung talagang may meta ng pag yung listener na, I mean, paano ba yan to? Nakikinig ka ng podcast while working. I think parang mas talaga eh, mas pasok doon sa klaseng ganong type of listener. Kasi ako din, nung OFW ako sa Korea, mas gusto ko talaga yung mga habang episode kasi yun yung nagiging timer ko, to be honest. Kunwari, 4 hour yung episode. Pag nakatapos na ako ng 2 hours, okay, break ako, Yossi break. Tapos pag tapos ng buong episode na 4 hours, alam kong lunch break ko na. Alam mo yun, yung parang na-anticipate ko yung break times ko and yung lunch ko, ganyan, base dun sa pinapakinggan kong podcast. Kasi buong shift ko talaga nakikinig ako ng podcast. Factory worker ako nun. Kumaga parang bakante yung tenga talaga, more on sa mata lang, ganyan, tapos sa actions, labor job. So, pasok na pasok yung pakikinig ng podcast. Pero, yun, again, salamat sa Comsat Boys. Nakailang thank you na ako. And, thankful ako na nag-work sa'yo, Kuya G, yung format ng show. Pero, umpisahan na natin tong discussion natin. Na-introhan ko na kanina, mag-uusap tayo tungkol sa PC, no? Isang platform na hindi ako ganun ka well-versed. Gawa ng by choice na rin siguro. Tsaka yung ayoko nang magkalikot talaga eh. Kung pag sa gaming, ayoko nung gusto ko yung sasalpa ko lang yung bala, tapos magda-download o mag-i-install, tapos maglalaro na ako. Kapag nga bagong install yung game, oo, nag-o-option ako. Ang binabago ko lang doon yung y-axis eh, ini-invert ko lang eh. Other than that, hindi na ako nagbabago ng setting. Meron nga kunwari pag merong game na sinasabi na may specific na settings diyan para mapalabas mo yung ganda ng game. Tapos ang pumapasok sa isip ko is, tangina, bakit ako yung mag-a-adjust? bakit ako yung may kailangang gawin? Hindi ba pwedeng out of the box, ibigay niyo sa akin yung magandang setting na para dito sa game na to. So ganun mag-process yung utak ko. Ayoko magkalikot, ganyan. So ako, PlayStation ako. Pero ikaw, Kuya G, unang-una muna siguro, bakit ito yung gusto mong, alam ko binigyan mo ako ng iba't ibang topic, pero sabi ko parang mas perfect tong about sa PC, no? Pero kwentuhan mo ako, bakit itong topic na to? Bakit about PC? About PC kasi ang daming, I mean yung hub kasi na to, siyempre, hindi naman para sa lahat, diba? Una sa lahat. Tawag dito, madami kasing akala nung iba mahirap gumawa eh. Mahirap gumawa or mag-build ng PC. Tapos, ayun nga, sabi mo, ayaw ng kalikot, pero
Ito madali lang eh, hindi siya ganun kaano sa kalikot eh. I mean, building ng PC. Yung kalikot kasi na iba yung mga sa software or sa option na sinasabi mo is kahit ako minsan ganun din eh. Pero ano, akala ng iba kasi mahirap pero madali lang. Ano lang siya, para lang siyang Lego na Oh. ilalagay mo lang bawat pieces doon sa tamang lugar. Tapos Mm. siya na mismo yung ano eh, pag tama yung ginawa mo, siya na mismo yung magra-run ng kusa pag tinurn on mo, pag tama, lahat yun, fall in places, automatic yun, ano na, meron ka ng gaming PC or Pero pag mali, kahit ano sira. yung PC. Pag mali, hindi lang, pag in-start mo, hindi lang mag-work, pero Hindi pwede mo mag-work. pa rin alisin, tapos ayusin mo lang. Ganun. Gets. Madali lang. I mean, hindi ko, siguro skill level or bonak lang talaga ako. Kasi yung sinasabi mong madali, hindi ko siya masabing madali. Siguro, as a beginner, may challenge siya. Gawa nung kunwari, nagkabit ako ng PC or naglinis ako ng PC ko. Meron pa akong ka-video call eh, na parang, saan ko ikakabit to? Lalo na yung sa part ng mga USB ba yun or yung mga ilaw, yung mga maliliit na, saan ko i-shoot to? Saan ko ilalagay to? Yung mga ganong part. Tapos yung meron pang cable management, meron pang kung ano-anong shit dito na parang, ewan ko, parang, for me, siguro madali siya kapag yung nakailang attempts ka na. Kumbaga, pero bilang hindi, lalo na pag hindi ko siya laging ginagawa. Medyo nahihirapan ako. Tapos, eto, nanggagaling to sa sa guys, sa mga nakikinig kasi baka most likely pag napakinggan nyo to tapos maalam na kayo, baka hindi mag-make sense sa inyo na parang madali lang naman yun, ba't nahihirapan dyan? Itong example, kunwari meron akong motherboard, right? Yung motherboard na to, may sukat to. Tapos kailangan, di ba nang isang ka-chat rin kita, nagtatanong din ako sa'yo. Anong motherboard yung parang sa gantong pyesa? Ano yung parang casing ba yung tawag dito para sa gantong pyesa? Parang ganyan. May iba't iba siyang sukat, may iba't iba siyang compatibility rin ng bawat pyesa. Kasi, hindi ko alam eh. Hindi, sa utak ko, Kuya Jin, hindi talaga siya nagme-make sense ha. Nahihirapan ako ha. Pero siguro sa'yo at saka sa ibang maalam na, easy peasy na lang siya. Uy, shoutout easy peasy. Baka Nabanggit ko naman. ba? Oo, baka naman, no? Pero ibang easy peasy, meaning easy, di ba? Pero sa'yo, feeling ko madali na lang sa'yo eh. Pag nag-assemble, alam mo na kung ano yung parts para dito, ano yung compatible para dito, alam mo kung ano yung code, ATX, mga ganung shit ng ano. Alam mo na, di ba? Madali na lang siya sa'yo. Depende kung nakaka-keep up ka sa mga lumalabas ng mga bagong parts eh. Kasi ano eh, nung time na nahinto rin kasi ako sa pagbi-build. Tapos nung time na bumalik ako, iba na ang dami ng bago. So kailangan aralin uli. Like Google ganyan. Kung ano yung mga bago, ano compatible ganyan. Kailangan mo pa rin talaga magbasa ng kung ano yung mga parts na pwede o hindi pwede sa ganito. Tapos kung para sa Intel lang or para sa AMD lang, yung mga ganung shit. Kailangan talaga basa. Nabanggit mo yung Intel tsaka AMD. Wala akong idea dito pero I think laging discussion to. Ano bang mas okay, Intel o AMD? Dati ano sila eh, magkaiba sila dati. Dati Intel, mas ano sila sa gaming dati. Ang Mas Intel? focus sila sa gaming, oo. I mean may Okay. may mga ano rin kasi, may mga processor kasi na pwede maganda sa gaming. Tapos may iba naman na pang maganda sa pang video editing or mga Okay. mga software related na malakas gumamit ng CPU, ganyan. Mm. Sa ngayon AMD tingin ko mas okay sa gaming, yung Okay. Intel sa productivity na parang nag-shift. Productivity meaning, kunwari nag-edit ako or kung anong... Mga ganon. Ano sila eh, nag-shift sila dati yung yung Intel yung para sa gaming. Tapos yung ano naman yung mabilis sa productivity. Ngayon shift sila. Ngayon, pero may mga lumalabas na ngayon na
parehas na maganda sa gaming saka sa productivity, kaso minsan kasi may mga problema sila na tawag dito, siyempre hindi pa rin perfect yung mga CPU natin. Meron pa rin time na nagka-clash yung dalawa na parang nilalagay nila yung pang productivity saka pang gaming dun sa isang CPU, na minsan yung CPU na yon hindi nagiging okay yung communication sa bawat isa. So parang minsan ano pa rin, minsan mabagal pa rin tong ganito, Nag-orb mabagal pa rin effect? siya sa ganyan. Parang ganun, parang orb effect. Ganun. Gets. Ngayon, ibato ko na dito kasi naalala ko to. And hindi ko alam kung okay. Ibato ko na lang din diretso. Lagi nababanggit ni Owami, Windows basura. Totoo ba 'yon? Parang oo eh. Hindi, maraming ayos sa Windows. Hindi, kasi ang context kasi nun guys, para dun sa mga walang idea, no, kasi si Direk Owa, yung tawag dito, musician natin na tropa, no, producer, ganyan. For the longest time, I think naka-Windows siya. Tapos syempre yung nabanggit din kanina ni Kuya G, for productivity, ganyan. Nag-shift siya sa Apple, I think. So I think yung sinasabi kasi ni Owa, minsan na-experience ko din yung kunwari, kahit yung sa OBS lang or kung anong software na ginagamit ko, wala naman akong iniba, wala akong binago. For some reason, pag nung kinabukasan ginamit ko ulit siya, sira siya. Tapos kailangan kakalikutin ko ulit, kailangan i-update, ganyan. I think yun yung nakakainis na isang part ng PC. Mamaya siguro mag-focus tayo sa gaming, no? Ano bang nangyayari doon? Dahil ba yun sa updates? Dahil ba yun na meron nangyayari sa PC na automatic niyang binabago? Kahit nga yung minsan yung volume lang ng mic eh. Kung nakikinig ka, Kuya J, or siguro sa ibang listeners natin, bakit biglang ang hina ng audio ni Jazz? Bakit biglang ang hina ng audio ng guest? Maniwala kayo sa akin, wala akong binago na setting. Kung paano ako nag-record nung previous episode, kung paano ako nag-record ulit ngayon, wala akong binago. Pero for some reason, nag-iiba siya. So, syempre, ang gagawin mo, magte-test recording ka na lang din para maging sure. Pero wala akong binago doon, promise. Bakit pa ganun ng Windows, Kuya G? Ano yun eh, ang kulit niyan eh. Kada update may binabago sila syempre. Parang napupunta sa default minsan eh. Minsan nakikinig ako ng music kasi syempre may dalawang headset ako, may dalawang speaker ako. Minsan natugulat ako na sa kabilang speaker yung sound. Tapos minsan may maririnig ka na lang na parang ano bang tawag ito, yung may sinaksak na USB, 'di ba? May tunog. Ting ganun. Tapos mapapansin mo yung default na sound nalipat na doon sa kabila. Gaya nito, may ginalaw lang ako sa mouse, may tumunog na. Nakakaano eh, kaya maraming may ayaw sa Windows kasi hindi siya yung tipong laging ganun lang yung settings, pag iniwan mo ganun lang. Nagbabago siya na pagkada update. Minsan sa gaming settings din, gaya nung Crimson Desert, siguro mga 2 beses na nag-update yung Windows. Tapos yung settings ko sa Crimson Desert nasisira gawa nung sa Windows. Ganun. Hindi ko alam kung bakit ginaganon nila or bakit ang dami nila. Hindi sila naglalagay nung, katulad di ba may mga, pag nagbigay ka ng update, let's say sa games, nilalagay nila yung patch note, di ba? Kung ano yung mga binago. Siguro may ganun sila pagpunta ka sa Windows, pero sa Windows website, pero hindi ko na pupunta dun eh. Di ba? Kaya hindi mo alam kung ano yung binabago nila pagka may update. Kaya yun. Madalas talaga ma-jumble yung mga settings niya. Hindi ko alam kung mag-agree ka dito, Kuya Gino. Kung i-relate ko siya sa phone na gamit ko, kumbaga parang pinakamadaling explanation is Android tsaka Apple eh. Parang ganun ko siya nakikita. Yung Windows is Android, yung Apple is Apple. Parang ganun. Kunwari, itong Apple ko, hindi ko alam kung ma-explain ko ng maayos. Kumbaga parang for me kasi may peace of mind ako sa Apple. Kahit pricey niya, kahit alam ko parang much better yung Android in terms of mga pwedeng gawin, kalikutin, ganyan. Tapos mas mura compared sa Apple. Feeling ko, wala ako masyadong ginagalaw dito sa Apple. Parang as it is kung paano ko siya
kung paano yung setting ko sa kanya, mag-upgrade man siya, mag-update man siya. Alam ko kung saan ko hanap. Parang alam mo yung Kuya G, yung minsan yung ang gulo-gulo ng bahay mo. Tapos may pumasok na iba, kunwari airmats mo or tita mo, nilinis. Mas parang naiinis ka na nalinis yung Kasi hindi mo na mahanap kung saan mo nilagay yung gamit mo. Parang ganun siya. Mag-agree ka ba na ganun? Kung ang Windows talaga is parang Android, kung i-relate sa phone, parang tapos Apple is Apple. Oo, ganun. Kasi, dati naka-Apple ako. Ngayon, nag-switch ako sa Android. Parang gaya ng sabi mo, Apple sa Mac, compatible na compatible. Siyempre, sila lang yung gumawa. Android sa Windows, parang ganun din. Parang, dito, nakakonect ko yung phone ko sa Windows na katulad sa sa Apple saka sa Mac. Halos parehas lang din sila eh. Saka, dito, wala naman silang, pinagkaiba din. Parehas lang din. Kaya yun. Totoo na ganun. Windows sa Android, saka Apple, saka iPhone. Gusto ko mag-pivot, Kuya G, dito sa PC, no? Kasi hindi ka naman, I don't think na purist ka na PC user. Kasi yun nga, meron in terms of kunwari sa gaming na lang, no? Meron ka ding PlayStation, meron ka ding Switch. Gusto kong malaman pero safe to say na ang main platform mo is PC, right? Kahit meron kang PlayStation and meron kang Switch. Ano yung dahil nasa PC ka? Wala akong Switch. Wala akong Switch, okay. PlayStation. Ano na lang yung ayaw mo sa PlayStation? Bilang ako kasi meron kang kumbaga parang mas malawak yung mo yung understanding mo sa magkaibang platform. Ako talagang mainly PlayStation lang eh. And ako pinakaayaw ko lang din naman talaga sa PC is yung magkakalikot ganyan, and syempre mas gusto ko sa PlayStation kasi andun yung trophy, andun yung account ko. Mas gusto kong maglaro sa kwarto ko na TV ganyan, nakahiga. Ito kasi more on kailangan nasa station ka. Pero balik rin naman natin, POV naman ng PC gamer. Ano naman yung ayaw mo sa sa PlayStation? Ayaw sa PlayStation, hindi ko naman talaga hate, 'di ba? Syempre kasi gumagamit din ako eh. Pero kulang sila sa support ng, let's say, higher refresh rate ng monitor, 'di ba? Tawag dito, ano pa ba? Yung parang ayun lang yung nakikita ko na laging reklamo ko eh, kasi 120 Hz, 'di ba, yung max nila. Tapos yata, oo. ngayon pataas na ng pataas sa PC pero sila nandoon pa rin. Tapos parang kaya hindi ko minsan nagagamit kasi parang yung iba kasi hindi nila kayang ma-separate yung 120 sa 240. Parang pag pinakita mo sa kanila parang parehas lang. Pero pagka ganun ako. Once na nakatry ka na kasi ng mas mataas na refresh rate, pag bumalik ka sa 120, mararamdaman mo na yung delay eh. Saka yung yung tawag dito, yung bagal nung Pero ang gusto ko naman sa kanya kasi pag nag-stay sila sa 120, talagang 120 lang. Yung FPS nila nasa 120 lang talaga. Diba? Kaya yun. Ayun lang yan nakikita ko na ayaw ko. Kasi matagal din ako nag-PlayStation eh. Kaya yun. Pero yung mga, pag naglalaro ka ng isang game, Kuya G, or let's say, hindi mo pa nilalaro, alam mo lang may padating na game. Maliban sa exclusivity, let's say, kunwari, yung game na to is available sa PlayStation, available rin sa PC. Paano ka nagde-decide kung saan ka maglalaro? Sa PlayStation ba ako maglalaro o sa PC? Sa graphics. Okay. Kasi yung settings ng graphics sa PC, mataas talaga yung yung quality compare sa PlayStation. Makikita rin naman natin yun sa mga comparison, 'di ba? Pero syempre yung hardware kasi ng PlayStation nagagawa pa rin niya na maging maganda yung graphics saka smooth kasi
siguro gaya ng sabi mo dati na ano, na yung mga developer ng game is talagang, um, ano bang tawag sa gano'n, yung parang ino-optimize talaga nila para sa PS5, 'di ba? Okay. Yung ano, sa PC kasi laging ang daming updates. So, minsan may mga settings na kahit na high settings ka, max settings ka, minsan 'pag may nag-update gaya ng sabi kanina is sa Windows, 'di ba, name-messed up. Kaya 'yun. Pero ayun yung ano, yung sa graphics talaga yung nagde-decide sa ano, para Saan ka sa maglalaro? PC ko bilhin. Yung PlayStation ba, kung i-relate siya sa PC, ano siya, mid-level lang ba siya o low level na siya ngayon gawa ng mga bagong upgrade? Paano mo siya Hmm, hmm, malalabelan as ano, yung specs niya? masasabi ko nasa mid pa rin siya, mid. Mid, Hindi okay. naman low, oo. Siguro yung mga low mga yung nasa PS3, 'yun, PS3. Pero ano, PS5 mid, puwede medyo high kasi siyempre meron pang mga ultra, 'di ba? Mm. Ah, mid siguro, oo. Kasi gaya ngayon marami silang nilabas na tech sa PS5 gaya nung mga upscaling, 'di ba? Mm. Mas nagiging okey yung ano, mas nagiging clear yung graphics. So, mga ano, tumataas naman sila, hindi naman ano, siguro yung PS6, 'di ba, mas mas ano na, mas mataas yung kaya nilang gawin. Mm. Baka Ang ang puwede na ang silang maging ano. ang console ba palaging kahit bago siyang labas, ano siya, parang one generation below ng kung ano yung current generation na meron sa PC? Ganun ba ang basehan palagi? Or dumating din yung time na ka-level ng console yung new hardware na meron sa PC? Kasi parang ang understanding ko palagi is ang PlayStation laging below ng ano ng isang generation or ng kung ano man tawag doon. Below ng isang tier level siguro, di ko alam kung anong tawag doon eh. Ganun ba? Ang ano, ang labanan palagi. Kunwari kung maglalabas ba ng PS6, mahabol ba ng PS6 yung pinaka high-end na specs na meron sa PC? I don't think so. Feeling ko hindi. Kasi ang mahal nun. Hindi siya magiging affordable sa console. Tingin ko ano, may time na muntik na halos level sila. Kasi nung lumabas yung PS5 ano siya, anong year yun, 2019? Bago mag-pandemic? 2019 bago Oo. pandemic, 'yun. Oo. Pero may shortage pa, 'di ba? Mm. Gawan pa. Ayun yung time na ano, nasa 20 series pa lang yata sa graphics card or ano, hindi pa lumalabas yung mga 3060, mga gano'n. Ano, parang mas magandang nung time na yun parang mas maganda talaga sa PS5, kumpara sa ano, sa PC. Pero kasi nung time din na yun, yung mga games hindi pa gano'n katataas yung requirements sa graphics sa Mm. PC. So, parang tingin ko naging medyo close yung ano nila dati. Kasi ayun nga, gawa na ano, nitong after pandemic nagsunod-sunod yung ano, yung labas ng mga bagong graphics, Mm. 30 series, 40 series, ngayon 50 series na. Gano'n din sa ano, sa AMD graphics card na ano, yun. Tingin ko nung time na ano, bagong labas, medyo close sa ano, sa high-end na PC. High-end na PC. Speaking of high-end na PC, yung sa'yo ba high-end ba yung PC mo? Humility aside, baka kasi mahiya kang magkwento Hindi, pero mako-consider mo na high-end yung sa'yo? Um, high-end siguro, pero hindi siya yung ultra high-end talaga. May Kasi ano, itataas pa? maitataas pa, oo. Ano, Sige sige nung sige nga. una, Sige go. Sorry. siguro nung binild ko 'to, nung time na yun hindi pa kasi lumalabas yung ibang ibang mas matataas yung ano, yung Mm. specs. Pero, ano na ako, parang mababa ng limang 5 sa mataas, gano'n. Okey. Sige nga pre, ano, alam ko na na-comment mo na 'to sa ano, sa yung kanina dun sa page may nagtanong kasi na kung ano yung specs mo, right? Um, Kuwentuhan mo nga kami. Ano ba 'tong specs mo? And ano yung kaya nitong gawin na hindi namin bilang mga peasant, ano
Peasant talaga. Bilang mga console peasant. Ano yung... Tangina. Tatawa ako. Ako na lang magsasabi ng specs mo tapos kwentuhan mo na lang kami ng anong kayang gawin natin. So, ito yung comment mo. So, meron ka ditong 9800 X3D. Ano to? CPU yan ng Ito yung AMD. CPU. AMD. Okay. Tapos 32 gigabyte DDR5 RAM. So, Yeah. RAM ito yung siya, nagmamahal ngayon, di ba? Oo, grabe. Sayang. Tapos, ano to, nabili mo ba to bago nagmahal o binili mo to nung mahal na? Bago nagmahal. Bago nagmahal, okay. Tapos, meron kang Asus Strix X870 gaming Wi-Fi motherboard. Okay. Ito yung motherboard, MOBO. Okay. Tapos, meron kang 4 terabyte na Samsung 990 Pro. Ano to? Yung hard drive? Yung storage ko, Storage. Okay. Ano to yung... Ano ba to? SSD ba to? O ano na? Ano SSD tawag dun? NVMe. NVMe. Okay. Tapos meron kang 10... Meron kang 10 terabyte na HDD. Okay. Tapos meron kang Trex Panorama 360 SE AIO. Ano to? Ayan yung CPU cooler. CPU cooler. Okay. Tapos meron kang 5080 MSI Gaming Trio White. Ano to? Yung graphics card yan. Graphics card yan. Okay. Tapos 850 watts PSU. So ito alam ko to. Power supply. Tapos yung case mo ay Fantech Evolve Time X2 White. Okay. Mhm. Etong PC mo na to, ito ba yung ginagamit pag mamay ng ng ano ba yung minamay dati? Nauso yun. Ang tawag Mga doon? mga NFT ba Ethereum ba yun? Oo. Ethereum, mga ganyan. Kidding aside. Pero itong specs na to, ito na magin natin. Kaya nang maglaro nito ng lahat ng game na naka-ultra settings. Depende pa rin sa games eh. Yung Cyberpunk, hindi ko siya mamax eh, nakakasama yung path tracing. I mean, kaya pero mababang low FPS. So, yung Crimson Desert, hindi ko rin, namamax ko siya pero, mababa rin yung yung FPS. Mga araw nasa 40 FPS, 50 FPS lang. Siguro ganito, no? Para magka-idea ako and yung mga nakikinig sa atin sa Spotify or sa YouTube, no? Gaano ba kalaki yung difference ng ultra setting para sa mga mata ng peasant na katulad ko? Talaga bang parang worlds apart yung difference ng ultra setting kung kumpara dun sa nakukuha ko sa, let's say, sa PS5 na console version ng Crimson Desert. Kunwari, Crimson Desert, di ba nilalaro ko siya ngayon sa PS5. Kapag nilaro ko ba siya sa PC tapos mas mataas na settings, holy shit. Ganong level ba siya? Kumpara sa sa Crimson Desert, may malaking difference sa PS5 saka sa PC pagka max settings. Kasi sa PS5 'di ba may ray tracing pa rin naman. Pero yung ray tracing sa PS5 hindi kasing advanced sa PC na meron silang settings na ray reconstruction, parang something ganon. Mas advanced siya na na ray tracing na para alam ko same siya sa path tracing na tawag dito malaki yung malaki yung ayun yung nagpapababa ng FPS sa PC ko pagka naka-turn on yun. Kaya kailangan kong i-turn down yung ibang settings sa kanan. Pero pagka naka-turn on siya, para ka naglaro ng ibang game kumpara sa naka-turn off. Ganun yung niya. Okay. Tapos sa naman, usually parang parang yung ray tracing lang yung difference. Pero pagka hindi ka naman naka-ray tracing, okay pa rin naman kumpara sa PS5. Para ka lang kunyari pag ultra settings ka, makikita mo lang 'di ba minsan may reflection sa tubig. Ganyan. Minsan makikita mo buo yung reflection ng tao, let's say tao. Sa PS5 minsan parang lang siya, silhouette lang siya ng tao pero hindi buo yung
yung image sa loob. Parang ganon. Tsaka yung napapansin ko na pangit, though sanay naman ako kasi nga sa console ako naglalaro. Kapag namimili kami ng setting, palaging kailangan mong mamili talaga ng anong preference mo. Kunwari, quality setting ba ako or performance or balance. But hindi pwedeng sabay. Hindi pa pwedeng pareho kayong maganda. Ganun. So sa PC, pwedeng parehong maganda siya. Maganda yung performance niya. Maganda rin yung quality niya. Kasi kunwari ako sa PC, sa console, sa Crimson Desert ko, nahihirapan ako mag-quality. Mas gusto ko pa rin yung performance kasi mas gusto kong swabe yung combat, yung galaw. Though, nagsasuffer yung graphics niya kasi nakita ko ang bagal nung loading ng assets, ang bagal ang tawag doon, yung draw distance. So, parang hindi ko na ma-maximize yung ganda ng mundo ng Crimson Desert. Pero sa kabilang banda, mas okay na yun yung mag-suffer sa akin kaysa parang ang bagal ng galaw nung karakter. Ang bagal na nga ni Cliff, putang ina. Bagal pa ng frames. So, pinipili ko na lang talaga yung performance. So, ikaw naman, Kuya G, ngayon sa PC, hindi mo kailangan mamili, no? Hindi mo kailangan mamili ng quality or ng performance. Hindi. Binabase ko sa FPS. Siyempre, kailangan mo pa rin timplahin, diba? May mga, gaya nung sinabi ko kanina, yung ray reconstruction, minsan, kailangan mo i-turn off. Kung gusto mong gamitin, kailangan mong babaan yung, let's say, yung texture or yung water reflection, mga ganyan, para matimpla mo para tumaas. Kasi, hindi na rin kasi ako sanay sa more sa mababa sa 60 FPS. Parang hindi na smooth kasi talaga pag ganun. Kaya, ayun. Totoo yan, Kuya G. I-cut off lang kita. Before, hindi rin ako believer ng 60 FPS. Parang hindi mo nakikita yan. Pero, totoo yung sinasabi nyo eh. Totoo yung sinasabi nyo na once na may experience nyo kung gaano kasarap sa mata, yung mataas na frames, mahirapan ka nang bumalik. Doon na sa'yo magiging noticeable na, putang ina, nagtitiis ako sa 30. Parang naalala ko before yung, ano ba to? Yung Bloodborne. Kasi walang 60 yun eh. 30 lang yun eh. Ang hirap niya eh. Pero alam mo yun, dahil siguro maganda pa rin yung game, titiisin mo. Pero kung ibang game yun, I think hindi ko na kaya magtiis sa 30. Nakakahilo na siya. Sobrang hirap na niya. Pero I think ganun yung kadalasan na nangyayari sa sa akin or sa amin na console peasant, no, na yun yung threshold namin. Siguro yun yung parang nakikita kasi namin. The moment siguro na maka-experience kami ng mas mataas na setting, doon magkakaroon ng point of comparison. Kasi sa ngayon wala akong point of comparison. Hindi ko ma-imagine kung gaano kalaki ba yung difference ng ultra setting na sinasabi mo. So, ganun siya. Ikaw, naglalaro ka sa PC tapos PlayStation ka. So, parang napaka-handy para sa'yo makita yung difference kung sakaling... Kunwari, ito isang example. Alam ko nalaro mo rin to. Tapos gift mo sa Nakama Game Access din to. Yung Resident Evil 9. Yung unang area doon, yung naglalakad si Grace, holy shit! Nung nilalaro ko doon sa TV ko, doon sa LG ko na OLED, talagang luwang-luwa yung mata ko. Pero hindi ko ma-imagine kung may igaganda pa ba yun. Kasi for me, solid na yun eh. Napakaganda na yun eh. May igaganda pa ba yun kung sa PC ko siya nilaro at naka super duper high setting? Madaya yun sa totoo lang. Bakit? Paano madaya? Kung sa PC mo siya lalaruin, makita mo yung ultra settings doon. Ang madadagdag lang doon yung mga reflection nung yung path tracing. Pag tinurn yung path tracing, ang madadagdag lang doon yung mga reflection, yung mga sinag nung mga ilaw, ganyan na nagpo-project din doon. Kunyari may ilaw sa kabilang side, makikita mo yung ilaw na yung ilaw na yun sa kabilang side doon sa reflection sa salamin doon sa may building or sa diba? Ganoon. Doon sa mga wet areas na Oo, sa wet areas. Ayun lang yung nadagdag pag sa sa ultra settings ng PC. Sa PS5 parehas lang din yun. Like parang, kung hindi ka naka-ultra settings sa
anong tawag dito? Sa PC, mawawala lang yung mga yon, parehas lang sa PS5. Oh. Parang ganun. So, Saka, hindi magandang use case yung RE8. Tuta, yung tinuloy yung pusa ako, nakita mo tumalon. wala pala. So, hindi magandang use case yung yung RE9 sa laking difference ng PS5 to yung dun PC. lang sa scene na yon, yung sa dun scene lang na sa yun. lugar na yon, oo. Kasi talagang ginawa nila yun para ma-mind blown yung mga gamer eh, pag nakita nila yun eh. First Diba kasi area, no? sa trailer, diba nilagay nila yun parang na ang ganda ng graphics. Pero nung nakapasok na ako, maganda pa rin naman kasi talaga yung graphics kahit na nasa ibang lugar. Pero nung napasok na ako sa hospital, sa ano na eh, parang maganda pa rin yung graphics, clear pa rin, yung texture okay pa rin. Pero parehas na sa parang kung ano yung sa PS5, ganun na rin yung sa PC eh. Kaya yung Siguro ang ganito nag-iiba lang yung Sige, go, sorry. yung ang nag-iiba lang yung mga pag naka-turn on yung path tracing mo, yung sa mga ilaw, yung mga rays ng ilaw, saka yung shadows na buo, minsan hindi buo pag sa PS5 yun. Siguro ito lang yung tatanong ko sa Kuya Gino, kung ganun yung parang sa RE9, no? Ano yung sa nalaro mo? Ano yung game na super laki ng difference night and day yung in terms of graphics na game versus kapag sa console lang siya nilaro? Do you think Cyberpunk yun? Do you think Crimson Desert? Or meron ka bang ibang game na experience na you can confidently say na pag ibang-iba yung experience nito sa PC? In terms of graphics kasi yung gameplay debatable yun eh. Yung graphics lang. Kumpara sa sa PS5? Sa console. PS5. Kung anong game? Yung sa ngayon malaking comparison tsaka difference dun sa Crimson Desert eh. Pag naka-ultra saka hindi naka sa PS5, diba? Pero maliban doon, ibang game pa is yung ano ba? Hindi ko kasi nalaro yung Cyberpunk sa sa PS5 sa console. Kaya Saka ang Cyberpunk 'di ba PS4 una lumabas? Sa PS4. Oo yata. Oo. Yung Cyberpunk na galing sa 'di ba pang PS4 'yon. Hindi ko alam kung may pwedeng i-upgrade sa PS5 para PS5. malaro. So hindi ko pwedeng ma-compare. Ayun lang yung yung sa ngayon, yung talagang malaki yung difference pagka Crimson Desert. Okay. Meron akong naisip na isang hindi ko alam kung ikaw na lang mag-decide kung pasok to sa parang isa sa mga iniisip ng mga PC gamers, no. Ako kasi meron akong brand loyalty. Let's say kunwari yung ref ko LG, yung washing machine ko LG, yung TV ko LG. Pero may pinanggalingan kasi yon. Galing yun sa experience ko before na meron akong monitor na LG na tumagal sa akin ng 6 years, 7 years na hindi ako pinahiya. And from there, nakuha yung loyalty ko. Kaya pag bumibili ako ng bagong brand, LG yung number one choice ko sa TV and sa pati yung inverter ko na aircon LG din. Sa PC ba ganyan? Kasi parang as an outsider lagi ko nakikita ang daming brands, ang daming sa keyboard may ibang brand, sa peripherals may iba't ibang brand, merong Asus, merong pati sa upuan mo merong brand, sa mic mo, sa headphones mo, may iba't ibang ang daming brand. Ikaw ba bilang sa PC gamer, meron ka bang brand loyalty or depende kung ano yung maganda yung reviews or maganda yung specs nito, maganda yung performance nito? Sa akin, masasabi kong oo. Kasi may brand loyalty ka din, may ganun or hindi? Kasi nagtry ako ng ibang motherboard, ba? Puro Asus yung motherboard ko na natry dati. Nagtry ako ng Gigabyte pero nagamit ko naman ng ilang taon. Pero parang mayroon akong parang naging problema sa kanya na nakakairita.
So, nung ginawa ko, next build ko ay nag-switch ulit ako sa Asus. Kasi ayun na yung laging nagagamit ko. Tapos, sa graphics card din, dati, nag-try ako ng Asus na GPU. Ang lagi kong nagagamit MSI. Nag-switch pa rin ako sa MSI kahit na meron ako dating binenta ko yun tapos nag-MSI ako. Kaya yun. Parang tingin ko may ganun no sa akin. Sa peripherals, ganun din ba? Kunwari ROG or ano ba yung mga sikat na brands? May ganun, may brand loyalty ka ba or depende sa ano? Sa keyboard, dati kasi meron kasi kaming kaibigan na nagtatrabaho sa Corsair. Tapos, parang hindi naman siya sponsored kami lagi, pero nagtatrabaho kasi siya sa as manager sa manufacturing ng Corsair. So, pag meron silang extra, binibigay na lang sa amin. So, puro ayun yung gamit namin dati. Kami mga magtatropa pa. Na sa akin yun, na-stock sa akin yung Corsair brand. So, nung nagpalit ako ng bago, Corsair pa rin yung ako. Siguro nga yan, meron ako sa peripheral. Kasi meron, I think meron mga taong ganun eh. I think si Yvette parang gusto niya parang, I forgot kung ROG ba yung sa kanya. Basta kunwari keyboard niya lahat ROG, yung mouse niya, ganyan. I think meron ganun tao talaga na parang gusto niya uniform yung lahat ng gadgets niya or ginagamit niya pareho ng brand. Parang kunwari ako naman, wala akong pakialam eh. Itong mouse ko, bigay lang to, Logitech to eh. Tapos tong keyboard ko, binili ko lang din to. Wala akong ganun eh. Pero merong specific na mga device na doon ako loyal or may brand loyalty ko. Gaya ng sabi ko kanina yung sa LG. Pag bibili ako ng monitor, most likely, baka mag-LG ako. Paglipat ko sa Taguig. Ewan ko. Parang kahit yung siguro kahit ma-sales stock ako ng kung sino man ang pinakamagaling na sales stock na much better brand tong monitor na to, etong bilin mo. Hindi ko siguro bibilin yun. Gawa ng ang thought process ko, Kuya G, is yung maliban sa brand loyalty or pagiging blind ba yun is gawa ng meron kang peace of mind kapag yun yung nabili mong brand. Galing nga eh. Hindi ako bayad ng LG guys. Puta, hindi ako, how I wish, no? Pero meron akong peace of mind kapag yung gamit ko is LG. Kung itong aircon ko LG to, alam ko matagal masisira to. Hindi ako ipapayaan na ito. Yung TV ko na binili ko nung last year dahil nag-sale siya, alam ko hindi ako papayaan na to, parang ganun. So, ikaw, meron kang ganun sa Asus, meron kang ganun sa MSI. Meron ka din bang ganun sa processor? Or sa tingin mo ba magbabago? O, di ba naka-AMD ka ngayon? Oo. Nag-switch din ako sa dati Intel ako lahat eh. Gaya ng sabi ko, diba nag-switch sila ng tawag dito, ng processor. Yung dati, yung Intel, puro mas good sila sa gaming. Tapos ngayon naman, nag-switch sila, yung AMD naman yung mas good sa gaming. So, nung time na binild ko yung PC nung 2023, yun na yung time na nag-switch ako sa AMD. Gusto ko i-try. Kasi, parang maliban sa PC saka console, may war din sa Intel saka sa AMD. Ayun. May ganun pala. Okay. Oo, may ganun din na debate sa may doon sa mga fans ng Intel tsaka fans ng AMD, may ganung discussion din sila. Okay. May mga times na sinasabi nila na yung AMD matagal daw mag-boot pagka ni-start mo yung computer mo, which is na-experience ko siya nung time na sa motherboard na Gigabyte. Kaya nag-switch ako ulit pabalik sa Asus. Nung nag-switch ako sa Asus, hindi naman na gano'n. Kaya tawag dito, depende kasi kung ano yung mas okay sa gaming eh. Ganun ako. Hindi naman ako nag-i-stream, so hindi rin naman ako so hindi ko kailangan nung sa Intel. Okay. Alam ko, most likely baka iba yung presyo dyan versus sa presyo dito sa Pinas. Pero kung okay lang malaman, para lang magkaroon ako ng idea and siguro yung mga nakikinig sa atin, dun sa specs na binigay mo, sa specs ng PC mo ngayon, ano yung total ng nagastos mo dun? Kahit sa dollars na lang. Kung ballpark siguro, kung di mo ma-recall yung accurate na amount.
Siguro mga kulang-kulang $4,000. $4,000. Magkano yun? Mga nasa 180,000? Hindi ko alam kung tama yung math ko. Ganun. Nung time na, Four- nakuha ko yung mga parts na yun. $4,000, no? 4,000. Magkano yun? Magkano na ba dollar? Magkano na ba peso ngayon? 51? 51, no? 60 na. Ay, 60. 60 na ba? Oo eh. Ay, nako. Holy shit. Ay, hindi. Nasa ano, kung nasa 61 ang dolyar, 245,000 ng ano mo. Ang $4,000. Laki pala, Ano no? pa nga ito eh. Actually, nag-downgrade ako eh. Hindi ko alam kasi kung downgrade ba or nag-up ako. Kasi yung last build ko is, ayun yung masasabi ko na high-end ko talaga na PC. Mm. Kasi dahil, ayun nga, may FOMO, diba? Nung lumabas yung 50 series, naisip ko gusto ko neto kasi may bagong feature yung 50 series na wala sa 40 series. Okay. So kahit na naka top tier ako na 4090 nung time na yon, nag-downgrade ako sa 5080. Tapos ayun din yung, pero ang ano ko naman, nag-upgrade naman ako sa CPU kasi dati ano lang 7800 7 series na AMD, ngayon nasa 9 series AMD na. So sa GPU doon ko lang na-realize nung nagamit ko na yung 5080 na mas okay pa rin pala yung 4090. Kasi yung una mo. oo, yung hindi ko naman kasi kailangan yung bagong feature nung bagong 50 series. Ano ba yung Kaya bagong din feature naman. na yan ng 50 series? Yung pwede mong i-times 3 and 4 yung frame mo, yung FPS mo. Doon ako na na market. Kaya yun. Okay. Pero syempre maliban doon, ano pa ba yung ano nila? Yung advanced na generation ng mga components. Yun. Diba? Pero sa performance, mas taas pa rin yung 4090 kaysa sa 5080. Yun. Hindi naman ako makakuha ng 5090 yung pinakamataas ng T-series kasi mahal. Sobrang mahal. Mahal or mahal na? Nagmahal ba? Or Mahal talaga yung mahal starting talaga? oo. Mm. Ano pa lang yun eh. $2,000 na kaya kaagad yun pa lang eh. Nung time na yun. Ngayon abot na ng 4,000. Ang PC components ba palaging ganyan or depende sa economy or depende sa kung anong trend na talagang nagbabago siya ng pricing? Kunwari yung RAM ngayon, hindi ako ganun ka knowledgeable about it, pero alam ko lang na nagmamahal ngayon yung RAM. Ganyan ba parang as an outsider na parang nakakabaliw yung puta nagmahal yung parts na ganito, ganyan. Kasi before 'di ba parang I think meron din mga nagmahal na GPU gawa nung nga yung nagpa-farm ng mga Ethereum, 'di ba? Tapos ngayon parang nalaos na siya, so nag-subside na or parang nag-back to normal na yung ano, tama ba? Yung pricing niya? Sa ngayon hindi eh. Parang Hindi pa tumataas rin. pa rin. I Mataas mean, pa rin. kumpara dati, mataas talaga dati nung may mining crisis. Tapos ngayon tumataas kasi gawa nung sa tariff, diba yung ano. Tapos maliban doon, dati AI. nagka-shortage din ng mga silicon na ginagamit sa mga GPU sa CPU. Tapos ayun nga, gaya mo sabi mo AI, ayun, malaking issue yun ngayon. Kaya tumaas yung mga SSD, mga NVMe, CPU saka yung ano. I mean, hindi CPU, yung RAM saka GPU. Ayan. Kaya sobrang taas ngayon kumpara, mas mataas kaysa noong pandemic na may mining. Okay. Dahil sa mga nabanggit mo, do you think hindi ito yung perfect time para maging PC gamer gawa ng mga pricing? Do you think much better to at least wait pa, baka mas mag-subside, baka mas bumaba yung presyo or mas tataas pa to? Hindi ngayon yung tamang time para bilhin lahat. Pero Bilhin lahat.
ang good side is bumababa yung motherboard price. Saka yung sa CPU hindi ganun siya tumaas, mababa pa rin, parang same lang sa dati. Pero ang ano naman, masakit naman kasi naglalabas sila ng bagong CPU ulit na mas mataas kaysa sa previous. So baka yung mga bago ayun yung itaas nila yung presyo. Tapos ang mataas lang ngayon RAM, NVMe, saka yung graphics card. Kung balak mong maggawa ngayon, unahin mo lang muna yung mga mabababa na ibang parts. Anong mas magastos sa PC building? Yung kung magbi-build ako ng PC for productivity or magbi-build ako ng PC for gaming? Anong kung sakaling dalawang vertical siya na ganyan? Ang usage ko is for productivity tapos yung isa is gaming. Anong mas mahal doon na path? Kasi pag gumawa ka ng high-end, pwede mo na isama yung dalawang yun eh. Dalawa na siya. Oh, okay. Akala ko parang sorry, hindi ko maalam. Akala ko pag sa PC building is kailangan mo lang talagang mamili ng isa. Hindi pwedeng dalawa or gaya ng sabi mo kanina parang may mga instances wherein nagko-conflict yung processor ba yun? Yeah, tawag dito. Ayun lang yung kailangan mong i-watch out pag gusto mo nag-build talaga ng ultra high-end na PC na lahat max specs ka. Kasi nagko-conflict nga yung dalawa. Minsan hindi mo siya mararamdaman kasi talaga kung tutuusin. Pero kung gagawa ka ng ganun, yung parang magiging aware ka na ano bang tawag doon? Gusto mo lagi mataas. Siyempre hindi ka naman gagawa ng ganung kataas kung ayaw mo ng mataas na performance, 'di ba? So mababother ka na bakit ang bagal nito pagka let's say ano bang tawag doon pagka pina-upload mo na? Pag nagre-render ka na. Ng video. Bakit ang bagal nito pero pagka nagge-gaming ako mabilis. Tapos may time naman na gaming mabagal tapos yung rendering naman mabilis. Parang hindi pwedeng lagi silang sabay parehas ng bilis eh. Ganun. Gets. Yun yung yun yung challenge I think kasi ganyan yung PC ko. I think ang tagal na ito. Parang binuo ko to nung pandemic pa 2020 yata to. Tapos mga konting palit-palit lang din ng mga parts. Pumapalag pa rin naman, manageable pa rin naman. Pero feeling ko kung ang gagamit ng PC ko is yung nasanay na sa mataas na specs, maninibago siya dito. Kumbaga mauukat siya dito. Gawa ng mga ambagal mag-render, ganyan, yung mga loading, etc. Ngayon ba, Kuya G, kunwari magbi-build ka ng PC 2026, build ako ng PC, sabihin natin, meron akong budget na 100K. Kunwari 100K sa peso. Hindi kasama yung monitor, yung peripherals, yung PC lang talaga. Okay na ba to ng 5 years? Or sige, i-paraphrase ko na lang yung question ko. Ilang years na lang ba ang lifetime ng isang PC build? Kung yung phone ko, 'di ba, usually sinasabi na pag naka 2 taon ka, okay na yan. Parang bawi ka na ng gastos mo, parang or naka 4 years ka nang gamit mo ng cellphone, it's time to upgrade, parang ganyan. Sa PC ba, hindi yung katulad mo na parang laging hindi mapakali na mag-update na o mag-upgrade ng parts. Yung normal na tao, gaano katagal yung pwedeng stable ako nito ng ng 4 years, ganyan. Yung ba, safe ba yan? 4 years or hindi rin? Safe siya. Ganito yun eh. Depende rin kasi yan sa sa mga lalabas na bagong tech o bagong games na syempre yung mga games natin dinadagdagan din nila yan ng mga bagong technology na diba, na pwede nilang ilagay. So minsan depende rin sa games, saka depende kung paano mo siya gagamitin, diba? Kung office ka lang, office guy ka lang, tapos ginagamit mo lang sa work, tatagal yan kahit mga 7 years, 8 years, ganyan. Pero kung gusto mo maglaro, tapos ganun is pwede siyang tumagal, pero syempre let's say 8 years
ilang generation na ng, let's say, graphics card yung nailabas nung sa years na yon, kailangan mapipilitan ka mag-upgrade. Kasi baka yung mga games na bagong lalabas din na gusto mong laruin, hindi na ma-run nung old GPU mo. Kaya, pwede naman din na, ito kasi mahirap sa PC kasi, pag nag-upgrade ka ng isa, tapos hindi compatible dun sa, 'di ba? Kailangan mo palitan yung lahat. Hindi naman yung lahat, pero yung motherboard mo at least, 'di ba? Minsan yung tagal, yung support lang dun sa mga CPU, RAM, minsan umaabot lang ng 3 to 4 years. Tapos magpapalit na sila ng bagong generation ng motherboard. Ito na naman. So, mapipilitan ka pa rin kung gusto mong sumabay sa mga bagong games, 'di ba? Pero kung mararan mo naman na matitweak mo yung settings ng games na yun dun sa specs mo, pwede pa rin. Pwede rin naman. Kasi hindi mo nga lang siya mararan ng kung ano yung gustong ng game na settings gusto mong laruin yun. 'Di ba? Gets. Ayun. Gastos ng PC. Bilang kasi parang for me, siguro kaya ito rin yung reason kung bakit yung kami tinatawag na peasant, no? Yung console. Ikaw ba, Kuya G, tinatawag mo ba kaming peasant o ibang tao yun? Part ka ba ng community na yun? Hindi. Hindi ba ikaw yun? Okay. Kasi minsan nakirinig ko yun ng mga console peasants mga ganyan sa PC groups, no? I mean, kasi ang mahal nga talaga siguro. Ang mahal ng PC building and yung platform man. Kasi kung yung PlayStation, ngayon pala nagmahal na rin, parang nasa 40, nag-hike yung price ng PlayStation ngayon eh. Nabili ko sa akin kasi nabili ko ng 27 yata 28k. Yung mga around 2020 pa ang ganyan. So, maliban pa kasi sa maliban pa sa mga specs, Kuya G. I think ito yung isang magastos rin sa PC eh. Pag PC yung platform mo eh. Ang dami yung peripherals, ang dami yung kung anik-anik. Pinagagastusan. Sa PlayStation, halos wala eh. Parang kung meron akong controller na gumagana na maayos or kahit headset, minsan hindi na kailangan yung headset, okay na ako eh. Sa PC gaming, napapansin ko lang to you can correct me, pwedeng mali ako, pwedeng baka ignorante ako sa takbo ng isip nyo. Papalit kayo ng mouse, papalit kayo ng keyboard, papalit kayo ng mousepad, papalit kayo ng router, kailangan mabilis yung router, yung wifi, yung upuan, kailangan secret lab. ang luho ng PC gaming. Yung console sa kama lang ako nakahiga eh. Ito naglalaro, okay na ako eh. Pero, kidding aside, I think ganun. Do you think accurate yun? O depende lang talaga sa klase ng tao? Accurate eh. Oo. Naghanap na lang ako ng bagong mouse kanina. Parang hindi kayo mapakali. Sabi ko, kailangan ko ng bagong mouse na maraming button dun sa para sa Crimson Desert kasi hindi ko maano dun sa keyboard. Pero yeah, totoo, ganun. Depende na siguro sa tao, pero may mga tao kasi na na minimalist, di ba? Na okay lang sa kanila basta may isang mouse, isang keyboard, tas maliliit pa, ganyan. Hindi ako ganun eh. Yung keyboard na ano yun, yung parang wala siyang numpad? Walang numpad, less key, ang tawag nun, meron ganun eh. 10 keyless ba ang tawag? TKL, yeah. TKL, parang ganun. Ewan ko na, parang hindi napapansin ko. Tapos parang, depende pa to, hindi ko naman sinasabi lahat Meron pang isang parang sub-genre ng hobby nyo na magiging keyboard collector naman kayo, yung mga kung anong mag-a-assemble ng keyboard. Si Bonbon na yun. Si Bonbon na kayo. Hindi ako nahilig sa keyboard eh. Ayoko din nung isa-isain mo tanggalin yung mga keys. Ayoko din nung makalikot eh. Pero pagdating sa PC building, Kuya G, parang, paano ko ba articulate yung question ko?
palagi ka bang nag-iisip na ano kayang pwede kong palitan dito? Ano kayang i-upgrade ko? Palagi bang may ganun nakalikot na kumakati sa utak niyo na kailangan ko mag-upgrade? Hindi ko alam kung bakit gano'n, pero oo, totoo na may kati, may kati. Minsan kahit na ano, wala kang pera pambili, wala kang budget. Ano tumingin ka lang sa website, sa Amazon, tingnan mo yung mga bagong parts. Naggagawa ako dun ng wishlist para lang para lang makita kung magkano aabutin, ganyan. Or yung PC part picker, meron doon na pwede kang mag-pick up ng mga parts na pwede mong buuin doon. Tapos makikita mo naman kung magkano. Hindi ko alam, siguro hindi ko alam kung sakit na. Feeling ko ito, sana hindi siya mag-translate na sexist kasi parang laging meron akong ganitong statement. Parang feeling ko yung pagkakalikot ng PC, incorporated siya doon sa wiring sa utak ng lalaki na mahilig magmekaniko, mahilig magtamiya, mahilig mag-Lego. Yung ganong klaseng kind of hobby na may nai-scratch sa utak natin kapag meron tayong ginagawa. Hindi ko alam kung baka kasi sexist yung statement ko kasi pero lagi ko kasi siya napapansin sa lalaki. Sa tatay, sa kapatid, sa kuya. Laging ganun yung hobby. Kumbaga parang napaka-rare kadalasan kapag yung babae yung may ganung hobby. Hindi lang sa PC gaming hindi lang sa PC building. Sa ibang hobby rin ng kunwari yung Tamiya, before yung, dati kasi na-addict ako dun sa Tamiya, yung lagi may katirin sa utak ko na mag-upgrade ako, papalitan ko yung gulong, papalitan ko yung ganito. Pati rin siguro sa kotse rin mismo. Hindi ko, siguro nga sexist talaga ako, bakit ganun ako mag-isip. But anyway, sa tingin mo ba ganun siya? Or dito ka lang din, sa PC ka lang ba may ganong kate ng kalikot? Kunwari sa kotse mo, meron ka din mang ganong kate na gusto mo i-upgrade mo, gusto mo magpalit ng parts or sa ibang aspeto ng buhay mo na meron ka ibang hobby? May time na nahilig din ako sa kotse, pero hindi ko alam mas mahal kasi pag kotse Sabagay. Kaya hindi ako nagtuloy. Tapos sa pagkalikot naman, minsan kasi pagka nabuo ko na yung PC, tapos nilagay ko na siya diyan sa corner, tinatamad na akong na yun uli, buksan uli. Basta gumana na siya, okay na. Kasi may iba na yung inaayos pa yung cable, diba, sa likod. Sa akin, inaayos ko naman siya, pero hindi ko naman makikita yan nasarado ko din. So, okay lang na ganun. Hindi ako, sa una lang siguro, pagkabubuo lang ako. Pero, pagkatapos na, hindi na ako mabuting-ting ulit. Mabuting-ting ulit, okay. Meron pa yung yung okay, di ba nagbi-build ka ng PC tapos kunwari napagana mo na okay na maglalaro ka na gagamitin mo na siya. Yung isang part ng kalikot ba ng PC is ginagawa mo rin yung ano ba to? Yung binabanggit sa amin minsan ni Edgy Weeb yung overclock, yung kung ano ba tawag doon? Parang yung kumbaga sa RPG parang nag-min max mo yung PC mo. Naggaganon ka. Naggaganon ka pa ba? Or kung high-end naman yung PC mo, hindi mo na kailangan mag-min max ng PC? Tinry ko yun nung unang siguro pangalawang best ko palang gumawa ng PC. Hindi na gumana Nagulat na ako, bakit kaya ayaw na mag-on nito? Kaya yun, tas kinailangan kong palitan yung motherboard, yung power supply. So nakakasira talaga siya yung nung unang siguro mga around 2011 yata, yung 2012. Ayun. Pero ngayon madali na kasi through software na lang. So, kailangan mo lang timplahin. Pagka nag-shutdown, nag-black screen, i-restart mo lang yung computer mo, babalik sa dati yung settings, try mo naman yung ibang settings na pwede, madali lang. Ginawa ko siya nung 4090 yung GPU ko kasi yung technique ko noon kasi ang lakas sa kuryente ng ang lakas sa watts nung 4090, maabot ng 600 watts 'yun. Okay. Binabaan ko parang yung ginawa ko. Binabaan ko yung clock niya saka yung power niya sa 70% lang. Nawalan ako ng mga 5% lang ng performance pero
ano naman, naging ano naman siya, umabot lang siya ng 300 watts. Nababaan ko naman yung ano. Ano siya, parang ano bang tawag sa ganun? Hindi overclocking kasi syempre pag overclock kailangan mas mataas, 'di ba? Sa akin binabaan ko siya. Underclock. Yun. Underclock. Underclock. Okay. Na-curious kasi ako doon na parang iniisip ko na kung ginagawa lang ba yung pag-min-max ng ano. No? Tama ba yung term ko? Min-maxing ba yung tawag doon sa PC Pwede rin. world? Oo. Mhm. Ginagawa lang ba yun kapag yung nasa mid-level yung parts mo tapos gusto mong umangat ng konti, or kahit ba yung mga high level or ano na tataas yung specs, ginagawa pa rin yun? Yung Ginagawa pa pagkakalikot. rin. May mga PC builder nagpi-PC build lang sila para sa ganun. Na binibreak nila yung world record na pinakamabilis yung ano, ganyan. CPU nila, pag overclock nila, ganun. May mga iba naman na ano lang, gusto lang, ayun yung sinabi ko kanina na pagka gumawa ka ng high-end, gusto mo yung performance, ano eh, high din eh. So, mas ina-overclock pa nila para mas mataas yung performance na nakukuha nila dun sa ano na yan. May iba naman na tawag dito, ayaw na nilang mag-upgrade ng mas mataas na CPU, so ang gagawin nila, i-overclock na lang nila yung ano nila, yung gamit nilang CPU para mas tumaas pa yung performance instead na mag-upgrade sila. Ganun. Interesting. Kasi iniisip ko yung napasadahan din naman natin kanina. I think merong specific kind of people rin na PC gamer na yung kati sa utak nila is yung laging pataas, yung parang laging upgrade, parang ganun. Pero sa kabilang banda, may isa akong aspeto na gustong i-discuss. Last na talking point na sa akin to, tapos ibato ko sa iyo ano baka meron ka pang gustong i-discuss, Kuya G. Pagdating dun sa PC gaming, personal ko lang naman to na parang paano ba i-articulate to? Parang personal take ko lang or bilang outsider sa dahil wala naman akong PC na malakas and hindi ko rin priority or parang number one choice yung yung PC pagdating sa gaming. Anong thoughts mo sa ang hirap sabihin anong thoughts mo sa mga anong thoughts mo sa mga anong thoughts mo sa mga siguro purist na lang yung word kasi meron ako mas maanong gagamitin sana. Ano lang thoughts mo sa purist? Kasi I think both users meron din naman ganyan eh. Meron ganun sa PlayStation, meron ganito sa meron din sa PC. Pero bakit sa tingin mo merong certain level of yabang ang PC master race? Yun nga sa word pa lang, PC master. Sila yung master race eh, pag sa PC. Sa tingin mo bakit ganun? Kung bakit mayabang sila. Siguro ba kasi dahil ba sa ginagastos nila sa rig nila? Pagka inilaban mo sa kanila kung magkano yung nagastos nila doon sa rig nila, sasabihan ka lang nila na mahirap ka. Ganun lang eh, wala silang pakailam eh. Di ba? Sa sa yabang kasi once na, ayun nga gaya ng sabi ko, once na nakasubok ka kasi ng high-end, tapos nag-try ka na nung gaya, let's say, binild ka ng super high-end na PC, tapos pinagamit mo yung PC mo sa kanila, may irita sila, di ba? Doon nila nakukumpare na ganito pala kataas yung sa akin kumpara sa'yo. Tapos parang doon na lumalaki yung ego nila na na hindi mo kayang gawin yung ginagawa ng PC ko. Mga ganon, di ba? Kaya, hindi ako ganun kasi, kaya hindi ko alam kung ano yung sa utak nila. Kaya, yun. Feeling ko kasi nanggagaling din sa yun, sa
sagutan kasi yan eh. Yung meron din naman ganyan sa ibang platform eh. Kumbaga, kung sinong mauna or kung sino mang unang sumuntok, gaganti yung isa, 'di ba? Kung sino yung ano. I think may kanya-kanya kasing may kanya-kanyang merit naman each platform. Ako mahilig lang naman ako magbiro. Di ko alam kung may mga napipi ko na PC gaming. Kunwari yung meron ako mga hirit na congrats, malalaro nyo na yung kunwari yung malalaro nyo na yung Death Stranding, panis na yan. Kuma, nalaro ko na kasi before eh. Parang ganon. Yung mga ganong May job sagot lang. kami dyan. Ano sagot nyo dyan? Sabihin lang namin na thank you for testing our game. Gaganon lang kami. Di ba? Mga beta tester kayo. Ganon. Ayun. Di ba? Pero totoo naman yun. I think yung pag na port na kasi or nalipat na sa ibang platform, yun na yung much better version nung game kumpara dun sa nalaro namin. Pero kung ganun ang rebat mo or rebat nila, ang magiging rebat ko dun is wala na akong pakialam dun kasi natapos ko na eh. Parang parang back and forth lang naman yun, I think eh. And feeling ko bilang nasa PlayStation ako naglalaro, magkakaroon din ako ng ibang level of appreciation kapag na-experience ko yung sinasabi nyo na ultra settings sa mga ganyan-ganyan. Kung night and day talaga yung difference. Kasi doon lang naman, ini-imagine ko kasi Kuya G kung ano yung difference talaga ng kayang magawa ng mataas na specs versus yung nagagamit ko lang sa PlayStation. Kasi, do you think yung difference, kasi nare-relate ko lang siya dun sa difference ng 30 tsaka ng 60 eh. Kasi for me, night and day yung experience ko. Ngayon, pag, kunwari, nasanay ako ng 60, pag naglalaro ng 30, nahihilo na talaga ako. Literal, nahihilo na ako. Pero syempre, kaya napapower through ko yun kapag yung tutuloy-tuloy ko yung game. Kung parang nag-a-adapt na ulit yung mata ko sa ganong frame. Pero kung yung difference ng starting from 60 tapos bilang babalikan ng 30, night and day talaga siya. So ako bilang purely sa PlayStation naglalaro, curious din akong malaman kung sakalang magkaroon man ako ng PC na super high-end na tapos maglaro ako ng game, kunwari yung Crimson Desert na sinasabi mo, night and day ba talaga yung difference nun? And kung ano yung ambag niya dun sa totality ng gaming experience ko. Malaking portion ba siya ng pie na makakapag-improve ng experience ko while playing that game. Yun yung pinaka-curious ako bilang focus lang talaga ako sa PlayStation. Tingin ko, mas ma-appreciate mo yung PC pagka nakatry ka or nalaro mo yung pwede mong ikumpara sa PC saka sa PlayStation. Pwede mo rin i-try sa wait. Kasi nagva-Valorant ka na rin, diba dati? Yung monitor mo ngayon, alam mo yung refresh rate. Ano rin yun eh, parang kasi dati syempre nasanay tayo 60 FPS na monitor. Para kang nag-jump sa 60 to 120 or 144 Hz. Parang ganun yung difference pagka sa PlayStation sa PC. Okay. So parang okay, medyo nagme-make sense sa akin. Yung in terms of, hindi ko alam kung placebo siya, pero parang feeling ko ang galing ko mas tumatama yung bala ko kasi mas smooth yung pagbaril mismo. Ganun ba siya? Saka yung motion clarity, ganyan. Gets. Kaya ang pagka may PC ka, ang unang upgrade sa akin yung monitor. Doon ako tapos doon ako let's say tataasan ko yung sa monitor ko. Doon ako magbabase ng specs ko kung para ma-run ko ng tama yung game sa monitor ko. Tama no, kasi parang balewala yung upgrade ng PC mo kung di naman kayang ibato ng monitor mo. Kaya ang dami yung monitor dati. Nagsimula yung nung unang lumabas yung mga OLED na monitor. Simula generation 1 ng OLED. Nakatry na ako ng mga at least 13 na OLED monitor na
nahanap ko yung tamang timpla na gusto ko. Pero In ngayon, terms of, na-end up ako. in Na-end terms up of ako sa monitor, Kuya C5. G, anong brand ang ano mo? Ang saan ka palaging umaano? Lagi akong na-end up sa Samsung or LG eh. Ngayon gamit ko LG. Tapos may Samsung ako na isa. Tapos may Asus din ako na isa na first time ko palang nagamit yung Asus eh. Na, Sa lahat ng sa tatlong brand na nagamit mo, ano yung okay yung performance? lagi akong nabalik sa LG. Oh. Parehas tayo ng monitor alam ko eh. Hindi, yung monitor ko kasi bigay ito ni ano eh. Ay, hindi, yung Ni sa RV. pala, C5 mo, Yung sa, diba? C5. yung ano? C4, right? C4, oo. Yung Ah. sa Sala. Sa akin gamit ko C4 ba TV. yung sa'yo? C5 nung C5. monitor. Eh, teka lang, Monitor ko. yung monitor, yung ano ba, yung pwede rin siya pag monitor. Di ba ibang TV sa monitor? Pwede. Pwede ba? Yung C5 mo, compatible siya na gawing monitor. Ooh. Kaso masyado yata malaki sa'yo, 50 pa. Laki mo tangin 60 inch. 42 lang yung kinuha ko, malaki na eh. Pang Okay, PC pwede lang pala. talaga. Okay. Good shit. Let's see. Eh. Bala ko pag nakasettle na ako sa Taguig kasi hindi ko naman madadala yung 65 inches yata to. Di ba sa malaking TV? Ay, ito yung mahirap sa paglilipat eh. Yung parang as much as possible, iiwan mo na lang yung mga ibang gamit or parang baka yung iba pwede mong ibenta. So pagbalik ko doon, baka mag-ipon ako, bibili na ako ng bagong monitor kasi hindi ko pwedeng dalhin yung malaking TV. Pero, yun lang yung lahat ng talking points na prepare ko sa'yo, Kuya G. Baka meron pa akong nakalimutan na gusto kong i-discuss about PC. Ito pala, last na pala, sorry. Tapos, ibalik ko sa'yo yung mic. Isang factor din pala sa akin kung bakit parang deterrent sa akin yung PC gaming is gawa itong workstation. Kasi usually, di ba, pag PC gaming ka, nasa station ka, nakaupo ka sa chair mo, gaming chair mo. Most likely, kung work from home ka, dito editor ka, nag-edit ka, nagpa-podcast, itong ginagawa natin, ito rin yung station mo. So, minsan nahihirapan akong i-segregate siya na pag naglalaro ako, feeling ko, nagtatrabaho pa rin ako. May ganun siyang feels sa akin. Versus kapag yung sa PlayStation ako, alam kong sa PlayStation, device lang yun for gaming. Maglalaro lang ako doon. Sa PC is pwede akong mag-Facebook, pwede akong manood, kung ano man. Ang dami niyang usage talaga. So, yun yung isang deterrent sa akin. So, I would assume hindi yun deterrent sa'yo kasi mostly, ganyan, ang gaming setup mo ba is talagang sa station or meron ka ng gaming setup na nasa sala ka, nasa TV, nakaupo ka sa couch? Hindi, ganito lang talaga yung setup ko. Tawag dito, sanay na rin ako na after na setup ko dito, nandiyan na yung kama ko kagad. Tapos, dito na rin ako kumakain. Lahat nandito na. Parang buhay OFW na. Oo, dito na lahat. Entertainment ko, lahat. Dito na. Pati pag nanonood ako ng TV, dito rin. Kaya gamit ko monitor TV para switch na lang pagka isang manood ng TV. Yes. Pero, yun yung sa akin, Kuya G. Baka meron kang gustong meron ka ba talking point na gustong i-discuss? Baka na-miss out kung hindi ko na-cover. Sa akin, parang, about dun sa pagbibuild, mabilis lang to. Sige. Syempre, tawag dito, sa parts, diba? Sa mga nakikinig, syempre may mga nakikinig na walang idea kung para saan tong parts na to, para dun sa parts na yan. Alam mo yan, diba? Para maintindihan ng iba is, taanoin ko, itatry ko na sabihin kung ano yung nagagawa nung parts na yon, diba? Okay. Para doon. Okay. So, simulan natin sa CPU. Yung CPU, syempre, let's say, unahin natin yung case. Okay. Let's say, yung case nung PC, yung case, parang, let's say, siya yung restaurant, diba? I-ano natin sa analogy ng restaurant.
yung PC case yung restaurant nyo. Tapos, sa restaurant, merong kitchen, di ba? Okay. Yung kitchen nyo, yung motherboard. Diba? So, sa PC case, doon nakalagay yung motherboard. So, yung motherboard nyo yung kitchen, lalagyan nyo ng head chef yung kitchen, which is yung CPU. Okay. Diba? So, yung head chef, siya yung nakakaalam nung lahat kung paano gawin. Siya yung nakakaalam lahat ng instruction kung ano yung dapat lutuin, diba? Tapos, yung next doon is yung mga GPU nyo, yung mga special worker mo na gumagawa ng iba't ibang repetitive tasks na nang sabay-sabay. Let's say, kailangan mong hiwain to lahat, ganyan, or lutuin to ng ganito, pag ganito, ganyan. Ayun yung gawa ng GPU. Bali, tawag dito, yung GPU nandun din sa loob ng kusina ng kitchen sa motherboard, diba? So, kinakabit rin siya doon. Sa RAM naman, let's say siya yung parang table kung saan mo nilalagay yung mga ingredients na gagamitin mo para sa lulutuin ng GPU. Diba? Tapos, yung mga ingredients na yon galing sa SSD, fridge, yung SSD or NVMe storage mo, nandoon yung mga ingredients. No? Diba? So, bali, gusto mo siyang ilagay doon sa RAM, temporary space lang yung RAM. Lagyan mo yung ingredients doon na gagamitin ng GPU. Tapos, yung PSU naman, kuryente, na magkaano nung mga kailangan mong magpa-power sa mga mga appliances o mga appliances na nandun sa kitchen, di ba? So, siya yung power, yung PSU, power supply. Tapos, yung CPU cooler mo, yung parang pinakaano na lang, nagpapalamig sa CPU, yung AIO. Parang siya yung, let's say, parang malamig na inumin na pagka yung umiinit na yung ulo ng chef mo. Or Yossi break niya, no? Pwede rin yun, Yossi break, diba? Para mawala yung stress niya. Ganun. Parang yung dun sa ano ba yun, ano ba yung series sa pinanood namin, yung mga chef? Yes, chef. Ano ba yun? Kalimutan ko. Yung title ng series. Ayun ba yung parang Korean, ano? Hindi. Yung English. Kalimutan ko yung title po. Sige, tuloy mo yung kwento mo ko, i-google ko. Ayun, so, madali lang siya tandaan. The Bear, sorry yun, The Bear. Ano siya, series? Series siya. Okay, anyway. Ayun, madali lang siyang tandaan kung ano yung mga dapat, yung ano yung ginagawa ng bawat parts. Kasi, parang, iniisip kasi na iba na hindi siya madali. I mean, may times na syempre kailangan mo pa rin basahin kung ano yung kailangan mong gawin, diba? So, yung lahat ng yun na ilalagay mo sa case, tapos lahat ng mga is nasa motherboard sa kitchen. Salpak ko lang doon. Tapos automatic na yun na ikapitan mo lang ng mga wires na kung saan nakalagay yung dapat na magra-run siya. Hindi siya komplikado na magkamali ka kasi yung mga isasaksak mo naman doon kasukat diba? Hindi mo naman ilalagay yung, let's say, sa monitor, diba, yung display port. Hindi mo naman ilalagay yung display port sa HDMI kasi hindi naman sila magkasukat. Halos lahat ng nandoon sa parts ng PC, ganun din. Kung saan madali lang siyang sundan. Basta tingnan mo lang kung ano yung yung shape niya, ganyan, kung di ka sigurado. Mas okay kung babasahin mo yung
yung booklet or yung instruction. Ganun lang, easy lang. Meron ka ng gaming PC or PC na pwedeng gamitin. May naisip akong tanong dyan pala sa PC building. Sabi ko last na pero may naisip ako. Kapag magbi-build ng PC, anong mas magandang unahin? Yung budget threshold mo o yung dream mo na specs ng PC? Base sa magiging usage mo? Or, nag-make sense ba? Kung meron akong budget, tapos from there, yun yung i-work on ko kung ano lang yung kaya. Or much better ba na maglista ako ng mga, yung kailangan ko talaga ng specs, tapos from there, tsaka ako pag-ipunan ng pera? Mas pag ako bibuild ng PC or para sa iba, ang lagi kong tanong sa kanila kung magkano yung budget mo eh. Budget, okay. Kasi pwede mong i-adjust yung bawat parts. Pwede mo rin piliin kung ano yung mas mura o hindi. Kasi hindi naman porke mura hindi magandang gamitin eh. Meron pa rin may mga parts pa rin na matibay pa rin. Diba? Sa parts ba ng PC, kasi alam ko napag-usapan natin kanina yung brand loyalty. Okay lang din naman kung yung medyo mas murang brand yung gamitin ko pang PC building. Tama ba? May ganun sa PC, sa mga PC parts, right? Yung parang hindi masyadong sikat na Marami dyan. dyan. Yung NVMe ko, I think mas mahal kapag Samsung yung binili ko, so hindi Samsung yung binili ko. Parang ganun. Oo, ang ma-advise ko lang is wag kang mag-chip out sa power supply. Kasi ayun yung yung kadalasan nagfe-fail pagka mura lang, mamurahin lang. Kasi yung mga components dun sa sa PSU is pagka mumurahin ay mabilis sumabog or ma-fry yung components. Kaya yun. Saka nasa kanila yung init minsan yung pagka nag-run yung power supply. Ayun. Pero sa ibang parts, okay lang kahit na mag-chip out. Anong parts yung pinakamabilis masira sa lahat ng parts sa PC? Para sa akin, ang madalas masira noon yung hard drive yung mechanical hard drive talaga. Pero ngayon ang disk ba yun? Oo, kasi mabagsak mo lang yung PC mo, nasira na yun Yun ba yung SATA? O iba ba yan? SATA yung type ng connection doon sa hard drive. Ay, type na ko na. Ano siya, yung ano bang tawag dito? Yung HDD. Okay. Yung ay, oo nga. Din yung nasira ako na na parts nito. Hindi ko ma-figure out kung anong sira. Diba, tinanggal ko na lang muna lahat. Tinanggal ko. Tapos, ang meron lang sa akin ngayon yung SSD ko, tsaka yung bago kong bili na, NVMe. Tapos yung lahat ng hard drive ko, tinanggal ko muna. Hindi naman siguro diba? Ano na? Nakahinga yung PC mo nung tinanggal mo yun? Oo, ang bilis na. Bilis ng mag-boot up. Pero, makukuha ko pa naman yung laman nun, di ba? Hindi naman masisira yun. Oo, kung hindi pa siya totally sira, pwedeng pang ikabit sa iba. Pwedeng yun ano man tawag doon? Maging external. Bibili ako ng kaha niya. Pwede mong kunin mga parts. Ano kasi yung mga files ko ng podcast na mga past episodes. Pero yun nga, totoo yun. Ganun lang. Hindi ko kasi ma-figure out yun Yung tinanggal ko na lang muna lahat. Tapos, iniwan ko lang yung NVMe tsaka yung SSD ko. Yun, all goods na ulit. Wala akong makita ngayon na parts na madaling masira Siguro power supply siguro. Kasi madalas ko nakikita sa mga posts ayaw mag-turn on, ganyan, na-fry yung ganito, na-fry yung ganyan. Gawa nung, minsan kasi, kung nagamit ka nung mga yung sinasaksak pa sa ano bang tawag doon? Na AVR ba yan? Wala akong AVR. Yun, kasi madalas, di ba may mga power surge. Minsan, na dadali yung power supply sa ganun Sa AVR? O sa walang AVR? Sa walang AVR. Kaya, okay. Pagka nag-power surge, na susunog din yung power supply, nadadali yung power supply. Minsan, diba, ang power supply, or yung PC natin, meron siyang on and off sa likod. Yung power supply. Hindi mo naman laging ito-turn up yun I mean, ewan ko sa iba, pero sa akin hindi ko na tina-turn up Pagka shutdown kong PC, shutdown na yan. Pero, pagka laging naka-turn on yun, tapos nag-power surge,
madadali yung Masira. PSU mo, masira yung ano mo. Ito yung mga bagay na ano na parang tinitake for granted ko pero most likely magsisisi ako kapag yung nadali ako. Kasi ever since, Kuya G, maniwala ka sa akin, hindi ako naka-power. Hindi, ano tawag doon, yung ganyan yung parang sa power surge. Kahit yung sa PlayStation ko, diretso ano lang yun, outlet or extension na ano. So, hindi naman siya nasisira, pero feeling ko hindi pa lang talaga ako natatimingan eh. Parang ano to eh, parang snatcher sa bus na hindi mo pa lang talaga na-timingan pero merong snatcher dyan, parang gano'n. Parang gano'n. Hindi ko pa lang na-timingan talaga. Siguro nasiswerte ako na hindi, yung lugar ko hindi ma-brown. I think yung parang tulad yung kay Tito Teach yung nangyari nung nakakaan, parang naka-experience siya nung nagba-brown out ride sa kanila. So, yung ikaw ba nakaganon ka? Ano ba tawag doon? Yung power supply? Hindi eh. Ano eh. Yung mga saksakan kasi rito may sarili. Okay. Like, nagta-turn off siya automatic pag may ganun. Pag hindi kaya ng ano. Tapos i-reset mo lang doon. Meron na ulit. Gets. Yun. Salamat Kuya G. Meron ka ba bang last thoughts tungkol dito sa discussion natin bilang ikaw ay PC Master Race at kami ay peasant lang? Ayun na. Lahat sa akin. All goods na. Okay. Sige. Magsha-shoutout lang muna ako sa mga Patreon subscribers natin. Maraming salamat sa suporta niyo guys. If you enjoy the content that we're creating, consider supporting us on patreon.com/thegamesilugshow. May iba't ibang tier level doon at may iba't ibang perks. And isa na yung perks na hindi na ma-maximize natin is itong secret level kung saan gagawa tayo ng podcast at yung topic ay sa inyo. Or pwede nyo akong batuhan ng iba't ibang topic tapos piliin natin kung ano yung magandang pag-usapan. Katulad ng ginawa namin ngayon ni Kuya G. Kuya G, maraming salamat sa time mo. Sana nag-enjoy ka. And looking forward rin. Hindi ko pa nasabi sa ito pero sabihin ko na rin sa iyo dito kung available ka, gawa tayo ng Crimson Desert. I think baka apat tayo, baka si Dre invite ko din tsaka si DP1 sabihan ko siya kapag pag gagawa ko ng episode sa Crimson Desert. Hindi ko pa nga lang alam kung kailan ko itong matatapos tong hype na game na to kasi nga haba-haba niya. And ayoko siyang i-mainline eh. Merong mga moments na gano'n na parang okay, gusto ko mag-mainline tapos after ng mainline doon ako tumatagal yung after ng ng main. Kunwari naka-proceed ako ng isang chapter tapos next chapter na, 'di ba? Tapos okay, explore ulit ako. Pero ito yung game na nakakainis pero hindi ko mapigilang laruin. Hindi ko siya ma-let go. Parang ganun yung nararamdaman ko dito. Parang example yung nasa isang quest ako dito na tinuruan ako mag-eavesdrop. Hindi ko maintindihan minsan. So, kailangan ko bang i-press yung L or L3? Kasi yung L3 yung sasandal ka eh, di ba? Tapos meron din yung L1 dito sa controller is yung talagang tang-inang yan. Meron kasing quest dito guys na hindi naman to spoiler. Yung kailangan mo siyang kausapin tapos may iba't ibang code doon. Sasabihin mo yung truth, sasabihin mo yung lie. Pero para makuha mo yung tamang sagot, kailangan mo mag-eavesdrop. Putang inang yan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ano yan eh? Natapos mo? Natapos ko naman. Oo, natapos ko naman. Pero nag-google na ako. Hindi ko alam minsan. Ako din. Meron kasing X eh. Merong X sa mapa. So alam kung doon ako pupunta. Pero paikot-ikot na ako doon sa kubo na yon. Tangina, saan ako mag-eavesdrop dito? Hindi lumalabas yung prompt. Nainis ako. Pero nung napunta ko na yung tamang spot, okay. Kailangan lang pala, kasi may dalawang gwardiya dito. May dalawang soldier ba yon? Dito lang ako sa may kanto. Ipipress ko lang yung L1 para makapag eavesdrop. Meron pa yun na habang nagle-learn siya, marireset siya tapos kailangan mo na naman pakinggan yung buong dialogue. Oo. Nakakairita. Magandang I think magandang discussion to. I think ito yung ewan ko kung first time to. I think first time to at least for me na manonominate ko to as one of the game of the year pero hindi ko totally na-enjoy yung totality ng game. Gawa nung iba't ibang basta ang weird niya. Maganda siyang pag-usapan kasi gaya ng sabi ko, kung nandun ka ba sa BBS na parang kahit sobrang daming pangit sa isang game pero na-outweigh nung maganda yung pangit. Kakalimutan mo na yung pangit eh. Ganun yung nangyayari kasi dito
sa akin sa experience ko sa sa Crimson Desert na parang naiinis talaga ako pero nag-enjoy ako eh. So, anong gagawin ko? So, ganun siya. Pero ayun, looking forward yun. Kuya G, siguro I think yun yung next na magpa-podcast tayo. Pero again, salamat sa time mo. Salamat. Thank you. Salamat din sa lahat ng nakinig. Lalagari ako BBS naman kami after nitong recording namin ni Kuya G. So, yun Kuya G, maraming salamat sa time mo. Sa susunod na ganap ulit. Bye! The Gamesilog Show is fan-supported at patreon.com/thegamesilog-show. The following names are our current supporters and we are eternally grateful for your kindness, support, and generosity. Sans, Lance, Mark de Vinagracia, Yvette Suzanne Sulivilla ng The Ara Ara Channel, Kuya G, RD Casimiro, AG Somarian, Jacob Francisco, Animo R1 US, Mark Christian de la Cruz, Mage Dizon, Benson Santa Ana, Dora Malyari, Janine C, Hachiroku 20, Hard Batuta, Leo Mark Joseph Cavite, Francis Lance Galapon, TJ Balyares ng Backlog na naman Budolcast, Michael Christian Loyal, Silves, Mar Valencia, Bay Ian ng Master RCB, Ate Cass ng Casual Gamer vs. The World, Hey Kiko, Shalene Rivera, Edgy Weeb, Ray Rivera, Ben, Dre, John Velasquez, Teacher Isa, Albert John Gonzalez, Cornflake, Naiko Neri, Storm, Bien J. Magalon, Big Chungus, Boy Pekka, Bernard James Cruz, Matthew 99, and lastly, Jed Basilio. Maraming salamat sa inyong suporta. The Gamesilog Show.